Habang mainit pa't bagong luto ay sandukin na po natin at nang makapananghalian na. Sisimplehan po lang natin ang ulam ngayon mga kaibigan ang ating lutong bahay. Ito po ay isang malaking sibuyas na hinati ko sa dalawa. O hiwain po natin yan ng maliliit at yan po ang gagamitin natin sa panggisa. Ito naman ay isang katamtamang laki ng luya, ganun din po hiwain natin ng maliliit. 6 na piraso po ng galunggong ang aking ipiniprito pero hindi ko po isasama lahat yan, magtitipid tayo. Yung 3 po gagamitin natin, yung 3 itatabi natin at gagamitin natin sa susunod na pagkakataon. Maghiwalan po tayo ng konting sibuyas na mura at maganda naman kapag merong kulay-kulay yung ating ulam. O yun na po yun, magsimula na tayo. Painit po tayo ng 5 kutsarang mantika sa katamtamang laki ng kasirola. Pagkatapos po idagdag na po natin ang ating luya. Halu-haluin ng konti. Pagka prito-prito na, idagdagan na po natin ang ating sibuyas at ganun din po ang gawin natin. Tapos idagdag na po natin ang 5 piraso ng bawang. Mga 30 segundo lang. Pag mabango-bango na po, isunod na po natin Bagoong po. Kayo na po bahala kung gaano karaming bagoong ilagay nyo. Ito pong bagoong na nakikita nyo, naigisa ko na to dati May natira pa so isinama ko na po dito sa ulam natin. Kaya yan medyo matamis na maalat at medyo may konting anghang. Haluin po natin na sandaling-sandali lang naman. Tsaka na po natin isunod itong ating isang latang gata. Pakukuluan po natin yung gata. Pagkahalo natin ng konti o takpan po natin sandali. O ngayon pong kumukulo na, idagdag na po natin to. Ito po'y luto na, nilaga na po. Dito po sa banda ko napakahirap humanap ng talagang sariwang langka. Kaya ito pong nasa lata ang aking ginagamit. Ang lalaki. So sinala ko yung tubig at hiniwa ko ng maliliit. At saka ko po sinama din sa ating ginataan. Okay na yan, kaysa naman po sa wala. Hahaluin po natin sandali yan at pakukuluan. Nilagyan ko po ng 1 kutsarang patis at konting bagoong lang po ang inilagay ko. Di po ba't natira lang yun. Pero kung marami po kayong bagoong, huwag nyo lagyan ng patis. O pagkatapos haluin natin sandali at takpan po natin at hayaan natin kumulot, maluto talaga yung ating langka. Pagkatapos po ng 2 minuto, tignan po natin, kumukulo na. Pampaganda ng ulam, may kulay, lagay na po natin ang ating sibuyas na mura at haluin natin sandali. Ito pong ating piniritong galunggong hinati ko po sa ilang piraso ang bawat isa. 3 lang po ang nilagay ko, di po ba? Para makatipid ng konti. Pwede namang kainin ng galunggong on the side pero mas gusto ko pong ihalo sa ulam. Diskarte nyo na po yun. Siyempre, dalagyan natin ng maraming sili. At hindi ginataang langka yan kung walang siling labuyo. 5 piraso po ng siling labuyo. Hayaan na nating mag-apoy ang bibig ko pagkain po namin din sa bahay. Luto na po yan. Huwag nyo na pong kalikutin. Huwag nyo na pong halu-haluin. At yung isda magkakalerot-lerot. Ayos na po yan. Takpan nyo na lamang at patayin nyo yung apoy at magsaing na kayo at kainan na. Ganun po. Nagustuhan nyo po ba? Mahilig po talaga ako sa mga ginataang ulam Kaya ako po'y nababagabag Baka kaya pag naisipan kong mag-donate ng dugo sa Red Cross hindi po purong dugot lumabas at kalahati gata dahil po sa napakahilig kong kumain ng mga ulam na may gata. Ang akin po kasing tatay ay tubong Bicol. Diyan po sa Legazpi. Shout out sa inyo mga taga Bicol. Kaya po ito na naman. Isa na namang ginataang ulam. Ito po ang ating ginataang langka na may galunggong, yung nagmamantika. Siyempre hindi malilimutan, lagyan ng sili para maanghang. Dito na po kayo sa Dilintera duman at mabigyan kayo ng konting niluto ko at nang matikman nyo naman at masarapan kayo. Basta wag nyo pong titigilan. Ang kalalagay ng comment dito sa baba at binabasa ko po yan. Kadalasan sa inyo po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin sa susunod. Nauubusan din naman ako Hanggang sa susunod pa muli, si Ron Bilaro.